Ikapitong Kabanata. Ang kailaliman ng impyerno. Sa nakasusuklam na kalaliman ng impyerno, kung saan ang hangin mismo ay namimilipit sa maamong amoy ng asupre at kawalan ng pag-asa, nilibot ni Lucifer ang tulis-tulis at nagbabagang mga landas. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay sumisitsit at nagpitak. Ang mga tinunaw na ilog ng pagsumpa ay umuukit ng mga serpentine na landas sa sunog na lupa. Ang kanyang bawat hakbang ay umaaling-awngaw sa isang nakakaaliw, primordial na ritmo, isang symphony ng pagsuway at dalamhati na nabuo sa loob ng maraming taon. Ang kanyang mga pakpak na dating nagniningning, ngayon ay nakasabit na parang mga punit-punit na mga anino. Ang mga gilid nito ay kumikislap sa mga baga na tumangging mamatay. Ang kanyang mga mata, kambal na impyerno ng walang humpay na apoy, ay nag-alab sa isang titig na maaaring sumisilip sa tabing ng mga mundo. Sila ay ikinulong kay Maria, isang marupok na mortal na kaluluwa na ang paghihirap ay nagniningas na parang tanglaw sa kalaliman. Ang kanyang pagdurusa ay pumutok sa isang hilaw, halos banal na intensity, isang kabalintunaan na parehong repelled sa kanya at snared kanyang kuryusidad. Ito ay isang liwanag sa kadiliman, isang tinik sa kanyang tagiliran, at hindi siya makatingin sa malayo. Bagamat nakita niya ang pagdurusa sa kanya, isang panoorin ng kalungkutan at katatagan laban sa mapang-aping backdrop ng kanyang impyerno na kaharian, mayroong isang malalim na misteryo sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang paghihirap ni Maria ay hindi ang desperadong sigaw ng isang talunang espiritu. Ito ay ang panaghoy ng isang kaluluwa matatag sa kanyang kadalisayan, isang palaisipan na eluded kanyang hawakang mahigpit. Nakikita ni Lucifer ang mga peklat ng kanyang paghihirap, ang nanginginig na apoy ng pag-asa na matigas ang ulo na sumalungat sa kadiliman sa kanyang paligid. Ngunit ang masalimuot na mga patong ng kanyang panloob na liwanag ay nanatiling hindi tinatablan ng kanyang sinisiyasat na mali siya. Sa mapanghamong kislap na iyon, nakilala niya ang isang bagay na mapanganib na nakapagpapaalaala sa isang nawawalang kadalisayan ng paraiso na sumasalungat sa kanyang kalikasan. Gulong-gulo ang kanyang isipan sa magulong pinaghalong galit at nag-aatubili na pagkahumaling. Ang impyerno ng mga pasilyo ay umaling-awngaw sa tunog ng kanyang sinusukat, umuusok na mga hakbang na parabang ang mismong mga pader ay lihim sa unos ng kanyang magkasalungat na pag-iisip. Ang kanyang tinig, isang nakakakilabot na baritone na may kasamang malisya at kumukulong pagkadismaya, ay umaling-awngaw sa maapoy na kalaliman. Sino itong kaawa-awang batang nilalang na ang nakakaawang mga salita ay nagdudulot ng higit na kalituhan sa aking pagkatao kaysa sa inaakala kong magkaroon? Marahil ay maaaring makinabang siya sa mga bisita ng ibang uri. Siya ay umungol. Ang kanyang tono ay isang makamandag na pinaghalong paghamak at hindi makapaniwala. Sa mga salitang ito, ang hangin mismo ay tila nanginginig, sinisingil ng pangako ng mga bagong kakilakilabot. Ang pariralang ibang uri ng mga bisita ay hindi basta-basta-bastang banta. Ito ay ang pasimula sa mga pak-ana na nagbuburo sa kaibuturan ng kanyang makademonyo na pag-iisip. Ang ideya ng pagpapadala ng mga ahente mga demonyong huwad mula sa kanyang sariling diwa ng kawalan ng pag-asa ay nagpuno sa kanya ng isang madilim na pag-asa. Ipapadala ang mga demonyong ito bilang mga sugo ng kapahamakan na nakatakdang maghahabi ng karagdagang mga sinulid sa tapiserya ng pagdurusa ni Maria. Sa paligid niya, ang tanawin ng impyerno ay lumipat bilang tugon sa kanyang mga incantation. Ang mga ilog ng tinunaw na paghihirap ay dumaloy sa ilalim ng mga tulay ng sunog na buto, at ang mismong hangin ay namumula sa matinding amoy ng walang hanggang kapahamakan. Sumasayaw ang mga anino sa mga dingding na tila humihinga sa dalamhati ng hindi mabilang na nawawalang mga kaluluwa. Sa kakatuwang symphony na ito, nalantad ang panloob na salungatan ni Lucifer. Narito siya, ang arkitekto ng paghihirap, nakatagpo ng isang espiritong napakaliwanag na kahit na ang nakapipigil na karimlan ng impyerno ay hindi mapawi ang ningning nito. Saglit,
Habang ang mga umaling-awngaw ng kanyang mga salita ay unti-unting nawawala sa umaalab na apoy, huminto si Lucifer sa kanyang walang tigil na pagtakbo. Isang banayad, halos hindi mahahalata na pagkislap ng kawalang katiyakan ang bumungad sa kanyang mga mata. Isang maikling pagkilala na ang walang humpay na kadalisayan ni Maria ay nagbigay ng isang bugtong na hindi niya lubos na handang lutasin. Hindi kaya ang nakatago sa loob ng kanyang paghihirap ay hindi lamang kawalan ng pag-asa, kundi pati na rin ang isang maliit, walang humpay na kisap ng pag-asa. At kung umiral ang kislap ng pag-asa na iyon, anong kaguluhan ang maaaring pukawin nito sa isang lugar na tulad ng impyerno kung saan ang kawalan ng pag-asa at pagdurusa ang tanging mga patakaran na pinahintulutan niya? Ang pag-iisip ay gumagapang sa kanya na nababag-abag sa mismong kaayusan na kanyang binuo. Sa mabigat na katahimikan na iyon, lumakas ang impyernong hangin na parang pati ang mga taga-impyerno ay nagpipigil ng hininga. Ang madilim na kabalintunaan ay kapansin-pansin. Ang isa na nag-orkestra ng hindi mabilang na mga trahedya ay natagpuan na ngayon ang kanyang sarili na nakikipagbuno sa hindi inaasahang puwersa ng isang kaluluwa ng tao, isang puwersa na nagbanta upang malutas ang mismong kaayusan na kanyang walang awa na ipinataw. Ang planong ipadala ang kanyang ibang uri ng mga bisita ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng karagdagang sakit. Ito ay isang kalkuladong sugal upang himayin ang misteryo ng kadalisayan ni Maria, upang basagin ang ilusyon na ang gayong liwanag ay maaring umiral sa kailaliman ng walang hanggang gabi. Kaya, sa isang pangwakas, nakakawalang gaana na umaling-awngaw na parang tunog ng death knell, ipinagpatuloy ni Lucifer ang kanyang walang humpay na pagtakbo. Ang kanyang isipan ay nagmumula sa mga pakana na kasinggulo at mapanganib na gaya ng labirint na pasilyo ng impyerno mismo. Naitakda na ang entablado at ang susunod na aksyon sa malaimpyernong drama na ito ay tungkol sa namumuong paghaharap sa pagitan ng sinaunang kapahamakan at ang matigas ang ulo, walang humpay na ningas ng kadalisayan ng tao na nangako na salungatin kahit ang pinakamadilim na kaharian. Sa maliit na silid ni Maria kung saan siya nakahiga sa mahimbing na pagtulog. Sa paligid niya, umiikot ang mga madilim na anino na may anyong mga demonyo na nagtangkang salakayin ang kanyang isip at kaluluwa. Gayunpaman, habang papalapit sila, sila ay naitaboy ng isang di nakikitang puwersa na mabilis na naglaho gaya ng kanilang paglitaw. Si Lucifer na nakatingin sa malayo ay hindi nasisiyahan. Pumasok na nga sa puso ng kanyang mga kasama, ang kasakiman at inggit ay nagpaparumi sa iba na nagsisikap na maging mga lingkod ng Panginoon. Paanong ang hamak na nilalang na ito ay magdaranas ng mga paghihirap na ito? Utos niya, ang kanyang boses ay mahina at nagbabantang ungol. Kinaumagahan, napuno ng mga bulong ang silid kainan ng templo nang pumasok si Maria. Ang iba pang mga batang babae, ang kanilang mga puso ay nagdilim sa impluwensya ng mga demonyo, ay umiwas sa kanya habang binabati niya sila. Nasanay na sila sa kanya na gawin ang kanilang mga gawain, at ngayon ay mas pinahirapan pa nila ang kanyang mga gawain. Inilapag ng isang batang babae ang kanyang plato sa sahig. Pagkatapos ay mabilis na bumalik sa kanyang upuan, naiwan si Maria upang linisin ang kalat. Pumasok si Ate Ana sa kwarto, mabagsik ang ekspresyon nito. Dapat maging mas maingat ang isa sa ibinibigay ng ating Panginoon bilang pagpapakain. Sabi ni Ana, ang kanyang tono ay nanunuya. Iniyuko ni Maria ang kanyang ulo ng mapagpakumbaba. Oo, ate, patawarin mo ang kakulangan ko sa liksi at pagkasabik sa pagkain. Nagsalita ang isa sa mga estudyante. Matalas ang boses na may paratang. Hinawakan niya ang plato mula sa aking mga kamay, dahilan para mahulog ito. Sinubukan kong ibigay sa kanya ang aking sarili, ngunit tumanggi siya. Sinabing ito ay bulok dahil kumain na ako mula doon. Ang isa pang babae ay tumunog, at ang kanyang tono ay parehong malupit. Oo, at hindi ito ang unang pagkakataon, ate. At totoo rin ito sa mga aklat ng banal na kasulatan na ibabahagi natin. Kinuha ito ni Maria at itinago, sigurado ako.
Kaya nga hindi ko alam ang aking mga aralin. Hindi ako nakapag-aral dahil sa kanya. Si Maria, na puno ng kababaang loob, ay tumugon ng malumanay. Mahal kong mga kaibigan at may bahay, tama kayo, ako ang pinakamaliit at pinakadisakdal sa inyo. Ngunit kayo, mga kapatid kong babae na higit na nakakaalam kaysa sa akin, ay dapat na patawarin ang aking mga pagkakamali at patnubayan ako sa aking kamangmangan. Mahal at iginagalang kita bilang isang abang alipin at ang tanging hangad ko ay sundin ka sa lahat ng bagay. Kung gayon, sabihin mo sa akin kung ano ang hinihiling mo sa akin at susundin ko ang iyong utos. Ngunit, ang kanyang mga salita ay hindi nagpapalambot sa puso ng kanyang mga kasama. Sa halip, ang impluwensya ni Lucifer ay patuloy na nag-udyok sa kanila na magdulot ng higit na pinsala sa kanya, maging ang paggamit sa pisikal na mga gawa ng karahasan. Kapag si Maria ay nagkukuskos ng mga sahig, itinutulak nila siya pababa at idinitikit ang kanyang mukha sa balde ng tubig. Ikinulong nila siya sa madilim na mga silid ng templo. Ang kanilang kalupitan ay nakatago mula sa mga pari at may bahay, ngunit hindi mula sa Diyos. Sa isang pagkakataong iyon, ang mga batang babae ay nagtipon sa isang silid at nagsimulang mang-insulto at pisikal na pang-aabuso kay Maria. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ng mga pari at ginang na sumugod sa pinangyarihan. Si Simeon, na puno ng galit ang boses, ay nagtanong, Ano ang dahilan ng kasuklam-suklam na pagpapakitang ito laban sa mismong mga turo ng Panginoon? Sino ang dapat sisihin dito? Sagutin mo ako. tinuro ng isa sa mga estudyante si Maria ng isang paratang na daliri. Si Maria ng Nazaret ang nagdala nito. Lumilikha siya ng maraming alitan at galit sa ating lahat. At kapag humarap tayo sa kanya, lalo pa niya tayong iniinis at ginugulo. Kapag hinayaan natin ang sarili niyang paraan, nagiging mapangapi siya. Pinagtatawanan niya tayo sa pamamagitan ng pagpapatira pa sa sahig sa ating mga paa nang may pagpapanggap na kababaang loob. At pagkatapos ay mag-aaway na naman siya sa templo. Hindi na siya aalis at itatapon ng lahat upang mapanatili ang kapayapaan sa gitna natin. Dinala ng mga pari at may bahay si Maria sa kanilang opisina at pinagsabihan siya ng malupit. Si Ana, na puno ng pagkabigo sa boses, ay nagsabi, Ano ang maaring magtulak sa iyo na gawin ang ganoong bagay, Maria? Bakit mo dinadala ang gayong kaguluhan sa isang banal na lugar? Kung magpapatuloy ito, kailangan ka naming itapon sa templo. Tahimik na tumayo si Maria, tinatanggap ang lahat ng sinabi nang hindi sinusubukang sabihin ang kanyang kawalang kasalanan. Nang makalabas siya sa mga silid, agad siyang pumunta sa kanyang mga kasama at lumuhod sa kanilang paanan, umiiyak ng hayagan. Inakala nila na ang kanyang mga luha ay mula sa kanyang kaparusahan at pinahintulutan siyang mapahiya ng may mabuting kalooban. Nanginginig sa sinseridad ang boses ni Maria. Patawarin mo ako sa pag-udyok sa iyo na kumilos sa ganoong paraan. Sapagkat ito ay labis sa aking mga ginagawa at ipinamamanhik ko sa iyo na payagan mo akong magpatuloy na maglingkod sa iyo upang ako ay makapaglingkod sa aking Panginoon. Sa kanyang silid, lumuluhod sa panalangin. Pinakamamahal na Ama, nasaktan ko ang lahat. At ang pinakamalaking kasalanan ko ay bulag ako sa kung anong mga aksyon ko ang nagdulot nito. Ipinapanalangin ko ang aking mga kapatid na babae kung saan ako nagdulot ng kalungkutan. Hinihiling ko na ipakita sa akin kung paano hindi na sila masaktan pa. Ang bigat ng pagdurusa at pagpapakumbaba ni Maria ay nananatili sa puso ng mga nakasaksi nito.